Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! 7 lihim sa pagkatao ni Dr. na si Narciso Claveria. Ang kanilang pamilya ang pumili ng apelyido at iyon ay dahil sa sipag at lumaki ang nirerentahan nilang lupa. Ikinasal si na Teodora noong ika-28 ng Hunyo taong 1848 at pagkatapos mamatayan ng kapatid na babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata at tumayong ina at ama niya, namatay siya sa bahay ng kanyang anak na si Narcisa. Ang mga magulang ni Rizal ay parehong masaganang magsasaka na pinagkalooban ng upa sa isang hasyenda at kaakibat nitong palayan ng mga Dominikano at pampito sa 11 magkakapatid si Rizal. Number 2. Ang mga naging kasintahan ni Jose Rizal. Sa kabuuan, nagkaroon ng 12 kasintahan si Dr. Jose Rizal mula sa mga dalagitang nakikilala niya sa mga lugar na napupuntahan hanggang sa mga nakakatandang babae sa kanya. Nagtungo si Rizal sa Ilog Dampalit sa Los Baños, Laguna upang maligo at doon nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Julia Celeste Smith. Siya ang unang naging kasintahan ni Rizal, pero ang sinasabi naman ang unang pag-ibig ng ating pambansang bayani ay si Segunda Katigbak, isang dalagitang tagalipa. 10 buwan matapos niyang makilala si Julia. Sumunod dito ay si Jacinta Ibardo Laza na nagmula naman sa Pakil, Laguna. Dahil umano sa sakit na nadama niya sa paghihiwalay nila ni Segunda, kaya pinawi niya ito sa katauhan ni Jacinta. Ang ika-4 naman ay si Leonora Orang Valenzuela na nakilala niya noong nasa ika-2 taon niya sa Universidad ng Santo Tomas na sa kapitbahay ito ng may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Ang sumunod rito ay si Leonor Luntian Rivera. Nagkakilala naman sila nang magpunta ang magkapatid sa tiyo nila na si Antonio Rivera na ama naman ni Leonor. Nagkahiwalay ang dalawa nang magtungo si Rizal sa Madrid. Matapos nito, nagpakasal na si Leonor kay Henry Keeping. Samantala, nakilala naman ni Rizal si Consuelo Ortega na anak ni Don Pablo. Subalit hindi din nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa may kasunduan na noon si Rizal at Leonor at isa pa may gusto si Eduardo Delete, isang kaibigan ni Rizal kay Consuelo, at si Getty Beckett naman ay nakilala ni Rizal sa London. Subalit hindi din nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa kinailangan niyang bumalik ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sunod naman ay si Nelly Bausted, isang babaeng maganda, matalino, mahinahon, may mataas na moralidad at totoong Filipina. Nagkahiwalay sila dahil ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal at ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong protestante. Si Seiko Usui ay 23 gulang, si Rizal naman ay 27 at nagsimula ang pag-iibigan nila nang lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Azabu, distrito ng Tokyo. Doon na sana titira sa Japan si Rizal, pero mas nanaig ang misyon niya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Isa sa 2 dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis ng Belgium. Kaya naman noong Abril 1891, pagkatapos isulat ang El Filibusterismo, ay bumalik siya sa Belgium na ikinatuwa naman ni Susan Jacob, ang isa pa sa naging kasintahan ni Jose Rizal. Matapos nito, nakilala naman ni Rizal sa dapitan si Pastora ni Cesario Carrion, ang sinasabing huling pag-ibig ni Rizal. Siya ay anak-anakan ni George Taufour at silang dalawa lamang umano ang gumawa ng ritual ng pagpapakasal dahil sa tutol ang marami sa kanilang dalawa. Ang huling babaeng naging kasintahan ni Rizal ay si Josephine Bracken. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken si Taufour kay Rizal sa dapitan at pagkalipas ng 1 buwan, nagpasya ang dalawa na magpakasal. Subalit nalaman ito ni Ginoong Taufour dahil sa pag-aakalang iiwan ni Josephine ay nagbanta siyang magpapakamatay. Kaya naman
Matapos nito, ikinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vicente Abad. Number 3, ang kontrobersyal na pagiging bayani ni Dr. Jose Rizal. Noong mga huling bahagi ng pagnanais ng Estados Unidos na masakop ang Pilipinas, ang isa sa kanilang mga ginamit na hakbang ay magpakilala bilang isang mapayapang mga tao. Ang ideyang ito ay humantong sa kanilang pagmumungkahi na magproklama ng isang Filipino na kilala sa kanyang mapayapang adhikain bilang maging isang pambansang bayani ng Pilipinas. Higit sa pagiging mapayapang tao, may kapasidad para parangalan at may malaking pagtanggap at pagrespeto ng mga Pilipino nang sa ganun ay maipakilala ang kanilang mapagpanggap na ideya ng kapayapaan. Nagsimula ang lahat nang magpahayag si Gobernador Sipil William Howard Taft sa mga mensahero na sina Pedro Tavera, Luzuriga at Ligarda, mga Pilipinong miyembro ng Komisyon ng Pilipinas, kung saan si Taft ang punong kinatawan o kinakailangan pa ng mga Pilipino na magkaroon ng pambansang bayani. Ang napili at natanggap ng lahat ay si Rizal, kaya naman ang kasaysayan ay naganap na. Isa pa sa mga sinasabing pangunahing dahilan ay nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas na pag-alaman ng mga mananakop ang pilosopiya ni Rizal na edukasyon muna para sa mga tao bago ang kalayaan. Isang eksaktong pilosopiya para sa paggawa ng dahilan sa kanilang polisiyang pangkolonyal at kanilang pinanghikayat at ginamit para bigyan ng promosyon ang kaisipan ni Rizal. Number 4, ang anak ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa napakaraming lugar na napuntahan ni Jose Rizal mula sa kanyang pag-aaral, siya ay nagkaroon ng maraming kasintahan at ang itinuturing na huli dito at ang kanyang asawa na si Josephine Leopoldine Bracken. Isa siyang ulila sa ina kaya't ang nag-aalaga sa kanya ay si Ginoong George Togger. 18 taong gulang pa lamang noon si Bracken nang sila ay magpakasal at dahil sa tutol si Topher sa kanilang pagpapakasal nang bumalik ito sa Hong Kong, nagpasya din bumalik si Bracken sa Dapitan upang magpakasal kay Jose Rizal. Ngunit tinanggihan ito ni Padre Obac kaya't sila'y naghawak kamay at ikinasal ang kanilang mga sarili. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dito nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang at ito ay pinangalanan ni Rizal na Francisco. At bago mamatay si Rizal, binigay niya muna ang librong Imitation of Christ. Ganun pa man, ikinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vicente Abad. Number 5, ang pagtataksil ni Rizal sa revolusyonaryo. Merong mga ilan na mahigpit na tinututulan ang umano'y bulag na pagkadakila ni Rizal. Naniniwala sila na hindi karapat-dapat si Rizal bilang pambansang bayani dahil sa mga sumusunod na dahilan. Tumanggi siya na pumanig sa mga revolusyonaryo at minaliit niya ang lakas at katalinuhan ng masa. Hindi rin ito kailanman nagtaguyod ng tunay na kalayaan dahil naniniwala siyang ito ay para lamang sa mga edukado at hindi isang pambansang karapatan. Tinuligsa din ng mga nakakarami ang mga Amerikano na nanguna sa pagpili kay Rizal dahil naging mitsa umano ito ng pag-usbong ng mga kultong makarizal at nang hindi natin pagpapahalaga sa iba pang mga bayani. Tinawag din nilang taksil ang mga Pilipinong pilit na binubura ang katotohanang nagtaksil si Rizal sa bayan panahon ng revolusyon, lalo na ang mga Rizalista. Samantala, may mga naniniwala na si Rizal ay sumulat para sa kanyang panahon. Isang kahihiyan umano sa atin na yakapin ang kanyang mga kaisipan magpasa hanggang ngayon dahil nangangahulugan lamang ito na wala pa rin nagbago sa Pilipinas. Pero sabi ng iba, nangangahulugan ito na tayo ay nabubuhay pa rin sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan dahil nakikita pa rin natin ang mga karakter at pangyayari sa kanyang 2 nobela. Number 6, ang lihim ng pamilya Rialonda. Ang pamilya Rialonda ay tubong Binyan, Laguna. Mahirap baybayin ang pamilya ni Teodora Alonso, pero ang kanyang ama ni si Lorenzo Alberto Alonso ay sinasabing mukhang Chinese. 3 henerasyon ng mga Alonso ay mga municipal captains ng Binyan. Ang apelyidong Alonso ay napalitan noong taong 1850 marahil dahil sa ilusyon sa dughong bugaw, umaaring pagkakamali sa pagsusulat.
ikinasal si Lorenzo Alonso del Alberto at siya ay 24 na taong gulang sa dalagitang si Paula Florentino, 12 taong gulang, na tubong vegan. Isa itong pagkakasundong kasal kaya hindi sila nagkaanak. Matapos ang 10 taon mula nang sila ay makasal, natagpuan si Lorenzo na namumuhay kasama ang ibang babae na nagngangalang Brigida Quintos. Dahil sa hindi sila kasal, hindi ito kinikilala ng batas kaya ang mga anak nila ay mga ilehitimo. Sila ay sina Teodora Alonso at mga kapatid nito kabilang na si Jose Maria Alberto. Samantala, dahil sa pagtulong ni Lorenzo Alberto sa mga Dominikano sa kanilang misyon sa Indochina, nagkamit siya ng titulong Knight of the Order of Queen Isabel the Catholic. Isang titulong maaaring ipasa sa isa sa kanyang mga anak. Kaya nang mamatay si Lorenzo Alberto, pinagplanuhan ng magkakapatid na mapanatili ang kanilang koneksyon sa mga Espanyol. Dito, binago ni Jose Maria Alonso ang kanyang pagkatao bilang lehitimong anak ni Lorenzo Alberto at Paula Florentino. Kaya naman, dito na nag-umpisa ang issue ng half-brother. Number 7. Natatagong pinagmulan ni Soledad Mercado, ang bunsong kapatid ni Rizal. Ayon kay Barbara Gonzales, sinasabi ang tiyuhin ni Rizal na si Jose Maria Alonso de Alberto na di umano'y nagkaroon ng lihim na relasyon sa kanyang pamangkin na si Saturnina, anak ni Teodora Alonso. Nagbunga raw ang pag-iibigang ito at si Soledad ang kanilang anak. At upang maitago ang kahihiyang ito, nagbakasyon si Saturnina kasama si Teodora at bumalik na may kasamang sanggol. Mula dito, inangkin raw ni Teodora na anak niya si Soledad, ang sinasabing pinakamaganda sa lahat ng kapatid na babae ni Rizal dahil sa pagkakaroon nito umano ng mistisong ama. Ito marahil ang dahilan kung bakit galit na galit si Teodora Formosa kay Teodora Alonso. Nagkaroon din ng isang dokumentaryo ukol dito kaya umano hindi tumira si Rizal sa bahay ni Jose Alberto noong nag-aaral pa siya sa Binyan, Laguna. At sa halip, nakitira siya sa tahanan ng kapatid na babae ni Don Kikoy. Kaugnay nito, may mga tanong na nanatiling palaisipan kagaya ng bakit pagtatangkaan at tinulungan ni Teodora Alonso si Jose Alberto na lasunin si Teodora Formosa, gayong hindi maganda ang ginawa nito sa kanyang anak. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sina. Mag-comment na sa ibaba para makasama sa shoutout sa susunod naming mga videos. At subukan nating paabutin ng 1,000 hanggang 3,000 likes ang videong ito. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga videong ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!